bubuksan mo na doon sa loob, iangat mo lang ng konti hanggang magkasya yung kamay mo. And then, kapain mo lang yung lever. Ano, kung hindi man mataas, minsan kasi sa ibang sasakyan, pag-init. Okay. Ito yung ating engine bay. Ngayon, bago ka mag-start mag-drive, make sure i-check mo nang maayos yung iyong mga parts. Do ito naman naka-computer box, kaya magbibigay sa iyo ng signal yung sasakyan mo doon sa loob. Pag nandun ka na sa loob, kung sakaling may problema dito sa iyong engine bay, sa mga parts na yan. Kaya lang, mas maigi makita mo pa rin ang actual, marunong ka magbukas ng hood, ma-check mo yung mga parts ng actual, hindi lang nakadepende dun sa mga warning lights. Kagaya ng battery, check mo lang yung battery mo, kung naka-intact ba na maayos, may contact na maayos, kung di pa siya maluwag. Same time, ganitong baterya, may sulfuric acid sa loob, yung tubig. Ngayon sa katagalan ng tubig na yon, lalo sa katagalan ng baterya, kasi lumalabas siya dito sa mga terminal, nag-leak siya. Ngayon, kapag nag-leak siya dyan, tapos natuyo at hindi mo napansin, nagkoko siya ng corrosion. Yung parang asin na kulay puti. Mabilis makasira ng baterya yun. At saka yung mga accessories sa loob, kagaya ng radio, ng fan, ng ilaw, huwag mong gagamitin ng patay yung engine. Hanggat maaari, buhay yung makina, pagagamitin mo yung mga accessories sa loob na kumukonsumo ng kuryente. Kasi kapag ginamit mo sila ng ginamit, napatay yung engine, ang mangyayari, madidrain yung battery mo. Okay? Kaya mas maigi pag kumonsumo ka ng gasolina para sa paggamit ng mga accessories kasi mas madali magsali ng gas para sa paggamit ng gasolina. Kaya hanggang maaari, kung gagamitin mo yung mga accessories sa loob, halimbawa waiting ka sa gilid, may iniintay ka, kung gagamitin mo man sila, kailangan buhay yung makina. Para habang pinukonsumo mo yung mga kuryente, ginacharge siya na yung makina. Okay? And then kasunod, yung brake fluid. Ito naman yung para sa preno natin. Mapapansin mo, ito yung reserve natin. May level siya dito ng max. May level siya dito sa baba ng minimum. Kailangan nandito siya lagi sa maximum, sa mataas. Ano? Ngayon, pagka yan bumaba or naubusan ng laman, may possibility na humina yung preno mo or totally mawalan ka talaga ng brake pag nagkamanayan ka. Kaya make sure laging may laman yung brake fluid mo. Ngayon, binakalagay dito sa cup, use only DOT3 fluid. May dalawang kasing klase ng brake fluid. Merong DOT3 ito at meron din DOT4. Dalawang klase siya, 3 at saka 4. Ngayon kung 3 ang nakalagay, pwede mo siyang salina ng DOT4. Kaya lang kung ang nakalagay dyan ni DOT4, use only DOT4, huwag mo siyang sasalina ng DOT3. Kung baga pwede kang mag-upgrade, huwag ka lang magda-downgrade. Okay? Ngayon, itong ganitong brake fluid, medyo corrosive siya. Kaya pag nagsalin ka, iwasan mo lang tumulo dito sa mga paint. Kasi mabilis yan makapakpak ng pintura. Kung sakali mong tumulong, edi pulasan mo agad para pagka natuyo, hindi siya makapakpak na pintura. Okay naman yung brake fluid natin. Kasunod ma'am, engine oil. Ito naman yung hinihila. Hilahin mo lang siyang ganyan. And then huhugutin mo siya. Para ma-check mo yung langis ng iyong sasakyan. Kasi syempre, i-maintenance yung makina sa pamamagitan ng oil. Kaya siguraduhin mo na yung level ng langis nandito lagi sa part na to. Dito sa dalawa kasi yung tuldok na yun, butas na yun. Ngayon, dapat sa pangalawa. Ay, huwag mo pabababain doon kasi mababa yung level ng langis niya. Ngayon, yung pag-check ng makina naman, dapat hindi pa talaga binubuhay yung engine. Pagkagaling ko rin sa pahinga, bago ka mag-check ng makina, ay isa ka mong hugutin yung dipstick para makita na yung tamang level. Pag napansin mong maitim na, bawa sobrang itim na, papalitan mo na or ipa-change oil mo na yung sasakyan. Change oil yan. Kaya dapat marunong ka mag-maintenance sa sasakyan. Hindi na pwede na basta lang pinagamit ng dati. Kasi yung mga parts niya, may lifespan. Baga kailangan palitan kapag ginagamit. Kasunod niyan yung ulan. Ito naman yung nilalagyan ng ulan. Pamapasin mo dito sa gilid, may nakalagay dito na pool, may label na pool, at may label na low. Kailangan na dito siya lagi sa pool. Kasi dito siya pupunta pagka binuhay mo na yung engine. Ito yung pinaka-radiator cap natin o yung radiator natin. Huwag mo lang itong basta bubuksan pag mainit na yung makina. Kasi yan, sasabog dyan palabas. Pagka mainit na yung engine, tatalsig yan kasama yung kulat na mainit dito sa loob. Kaya huwag mo itong bubuksan pag mainit pa yung makina. Ito safe lang siyang buksan kahit mainit yung makina. Ito lang radiator bubuksan. Ito kasi i-check din to. Mapapansin mo ma'am, nag-play siyang ganyan. May spring. Ngayon, natagalan, may spring masisira din. Kasi itong goma, sa katagalan, naluluto siya. Tumitigas siya, nagiging crunchy siya.
Pag yan nasira at hindi na siya nag-play ng ganyan, may possibility na itong radiator mag-cause din ng overheating. Kasi kapag hindi na siya nag-play, halimbawa nakastock na siyang ganyan, hindi na siya bumabalik ng gano'n. Yung coolant dito sa radiator, pag binuhan nyo yung engine, ibabalik na pupunta dito. Ay, pag bumalik yan papunta dito sa reservoir, walang mag-recirculate from radiator to engine. Wala siyang ibabato doon sa engine mo. Ay hindi lalamig yung makina mo, kaya malamang-lamang mag-overheat yung sasakyan mo pagka nagkataon. Kaya i-check mo din yung radiator cap mo na ganito. Hindi natin ng mga once naman, pagka halimbawa ikinagamit mo lagi yung sasakyan mo para makita mo yung kondisyon kung kailangan na ba siyang palitan. Huwag mo lang bubuksan pag mainit kayo. Okay. Kasunod ay itong mist. Kaya naman inilalagyan ng tubig para dito sa windshield. Pagka kailangan mo ng tubig sa windshield, ito sasalin. Yan lang naman, kalimitan, bago ka umalis, edi at least marunong ka mag-check na sasakyan mo, kagaya ng battery, brake fluid, engine oil, coolant, tsaka yung mist, yung nilalagyan ng tubig para sa iyong windshield. Pagka okay naman na, edi sasalatan natin. Yung magsasara ng hood, hindi na siya tinutupan. Yung iba kasi tinutupan ng ganun. Push. Ngayon, hindi mo na kailangan gawin yan. Ang gagawin mo lang, i-level mo lang yung mga isang tangkay, ganyan lang. Hayaan mo lang siyang bumaba. Kasi ito malambot lang to para lang yung pag lagi mo sa level, pagka halimbawa isasara mo, may possibility na lumubog itong part na to. Pagkalit siya. Kaya kapag isasara mo, hindi mo na kailangan palagi. Pasok ka mo na doon sa kabila. Ikot ka na lang. Dito.